Bakit niya ba to sa akin ginagawa? Bakit siya umiiwas? Napabuntong hininga na lang sa akin ng kapatid ko. Walang makasagot ng mga tanong ko kung ano ba talaga ang nangyayari kay Drake. Ate, huwag ka nang masyadong mag-isip. Hindi kita nakilalang ganyan. Tsaka 'di ba, may goal ka dito? Ayun na lang munang pagtuunan mo. Siguro nga, tama ang kapatid ko. Bakit naman ako magpapadala sa pagbabago ng biglaan ni Drake hindi naman siyang pakay ko dito? Dumaan ang mga araw na singlamig ng yelo ang pagitan namin ni Drake. Pagkatapos ng mga maiinit na gabi na nahagkan niya ako ay kabaliktaran naman iyon ng nangyayari ngayon. Agad na akong umuwi pagkatapos kong kausapin si Lay about sa nararamdaman ko. Pagkalabas ko ng pinto ay nakita ko si Paulo. Ate Ann. Agad naman akong tumugon sa kanya dahil mukhang seryoso ang kanyang pagmumukha. Ano yun, Paulo? May problema ba? Wala naman ate. Tungkol ba to kay Drake? Bakit? Kasi ate Nanahimik ako saglit upang bumuelo. Hindi ko alam kung maganda ba o masamang balita ang bitbit sa akin ni Paulo. Ate, pagpasensyahan mo na si Drake ha. Kung nanalamig man siya sa'yo ngayon. Gusto lang makahinga ng kaibigan ko. Kasi sobrang gulo na ng mga nangyayari sa inyo eh. Napabuntong hininga na lang ako. Ano ba kasi tong gulong pinasok ko? Bakit naiiba na ang plano? Ang gusto ko lang naman makaahon sa hirap. Pero bakit parang nalulugmok ako sa isang pagmamahal at tawag ng laman sa anak pa mismo ng target ko? Agad na akong umuwi sa bahay para makapagpahinga at nakita ko sa garahe si Drake na nagyoyosi. Hindi ko na siya kinibo dahil alam ko naman na ganun din ang gagawin niya. Papasok na sana ako ng pinto nang bigla niya akong alukin ng sigarilyo. Yossi? Tinanggap ko naman ito kasi sino ba naman ako para tanggihan siya? Siya pa din ang anak ng kinakasama ko. Nanatili lang ang katahimikan sa aming dalawa nang hanggang sa magsalita na siya. Pasensya ka na nung nakaraan ha? Saan naman? Sa mga nasabi ko at sa pagsigaw ko sa'yo. Wala yun Drake. Naiintindihan ko naman eh. Kung hindi mo na talaga gusto ang mga nangyayari, pwede naman nating itigil. Hindi ganun kadalian na matigil to. Naumpisahan na eh. At alam ko na alam mo na hindi na lang to basta sex between sa ating dalawa, tama? Anong pinagsasabi mo? Maganda ka naman. May katawan ka. Tila ka Diyosa. Sa totoo lang nakaka-addict ka nga eh. Pero may gumugulo lang talaga sa isipan ko. Ano naman yun? Tapatin mo nga ako. Bakit si Papa pa? Mahal mo ba talaga siya? Kasi kung mahal mo siya, ano ako sa'yo? Bakit nangyari to sa atin? At paano? Bakit ang papa mo? Matagal ko na siyang kilala, Drake. Matagal na din ang relasyon namin. Kung mahal ko siya... Oo, mahal ko siya, Drake. Ano ka sa akin? Hindi ko din alam. At dun sa huling tanong mo na bakit at paano, kasi parehas natin ginusto. Ganun ba? Sige, kung mahal mo talaga ang papalayuan mo ako. Kasi alam mo kung ako ang sasagot ng mga tanong ko, ano ka sa akin? Mahalaga ka para sa akin. Bakit nangyari to? Kasi oo, ginusto ko nga. At gugustuhin. At handa akong magustuhan palalo kasi mahal kita eh. Pero magkaiba pala tayo. Hindi tayo iisa ng nararamdaman. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat.
naiwan akong nag-iisang nagyoyosi. Lalo lang akong naguluhan sa mga sinambit ni Drake. Bakit ba kasi napunta ako sa sitwasyong pinagigitnaan ako ng pera at ng pagmamahal? Kinabukasan. Phone call. Hello. Sino to? Ate, si Leito. Andyan ka ba? Kagigising mo lang? Madam na madam ha? Halika na dito ate, coffee tayo. May sasabihin ako about kay Drake. Agad akong napabalikwas sa higaan. Nakita ko pantulog pa ang papa ni Drake. Nag-ayos lang ako saglit at nagpunta na sa malapit na coffee shop. Ay, ano yun, Lay? Ang aga-aga, nambubulabog ka. Ate, wala tayo sa bahay. May ibang tao talaga. Umupo ka muna. Magkape ka. Ano nga kasi? Excited, te? Kamustahin mo kaya muna ang pinakamaganda mong kapatid, no? Pag si Drake talagang usapan, napakabilis. Humigop muna ako ng kape para magising palalo. Pinapasakit lalo ng kapatid kong to ang ulo ko. Papupuntahin agad kaya siya may sasabihin pero eto kami, nakatunganga. Lay, ilang kape pa ba ang uubusin natin bago ka magkwento ha? Yung totoo. Kasi nga ate, si Drake, nasa bahay kanina ni Paolo. Ayun, napag-usapan nila na aalis na si Drake sa bahay nyo. Ayaw ka na daw niyang mahirapan at maguluhan kaya aalis na lang daw siya. Saan naman daw siya pupunta? Apartment daw ata ate. Ewan, may binili ata or kay Paolo yun. Wala naman silang nasabi na exact location ng bagong titirhan ni Drake eh. Kailan daw ang alis? Ayun din. After magpaalam kay kuya, sa papa niya. Mamaya pupunta sila dyan sa bahay nyo para kausapin na ang papa niya. In-update na kita. Baka magulat ka eh. Para alam mo na rin yung reaksyon na gagawin mo mamaya. Ba't naman ako magugulat? Kala ko naman kung ano na lay. Asos ate, tantanan mo ko. Alam ko naman na hindi lang basta sex ang nangyari sa inyo ni Kuya Drake. Alam kong nakuha ng lalaking yon, yang puso mo. Mabilis ka ma-fall no? Ano gagawin? Marupok ka pa, 'di ba? 2 in 1. Dati ka bang kape? Ikaw, minsan ang sarap mong sakalineno. Buti na lang kapatid kita. Bilisan mo na. Bilisan mo na yung pagkakape mo at umuwi ka na rin. Mauna na din ako at baka gising na ang papa nila. Ay teka te, ano palang pangalan ng papa ni Drake? Papa ka ng papa eh, anak ka ba? Charot. Ay, Leonardo Monteverde. In short, Leo. Hala, batang bata, may asim pa. Nakste. Magaling ba yan? Lay, dandanan mo na ako. Mauuna na nga ako, bahala ka dyan. Kumuha ka pa ng kape at baka kulang pa. Saan ka pupunta, Drake? Ano ba talagang binabalak mo? Manlalamig, aamin na mahal ako tapos ngayon aalis ka? Lalo mo lang ginugulong nararamdaman ko.